Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Real talk po tayo ngayon. Meron po akong ipapakitang video sa inyo. Video po ito ng aking idol na vlogger. Automotive mechanic, pinakasikat po ito sa ngayon sa buong mundo. At ipapakita ko po ang kanya pong sinasabi tungkol sa drive neutral. Mga kapatid, idol na idol ko po ito, kaya po ako ay nakasubscribe sa kanya. So dito po ay makikita nyo at mapapanood nyo kung ano ba talaga ang ang gamit ng neutral sa ating mga automatic transmission. Ito po mga kapatid, panoorin nyo po. Dash 756 says, should I shift my Honda CVT 2019 into neutral at a stoplight? No. They were designed to run the way that they are. You do not want to shift them into neutral. They weren't designed for that. You're going to wear stuff out doing that. I had a customer that did that, and what happened was the transmission started slipping and breaking because he kept going neutral drive, neutral drive, neutral drive, and it wore stuff out inside. They're not made for that. They were designed to be in gear while you're going down the road. Now, as any car, let's say you're going to be sitting at a railroad track waiting for a train to go by, and it's going to take 10-15 minutes. You should just put your car in park, put the brake on, and turn it off, because no car was made to sit there idling and drive for long periods of time. Now, let's say it's super hot outside. Well, you could shift it into park then and leave it idling to keep the air conditioner running if you want to. It's better than leaving it in drive, which is going to drag the engine more. But when you're just normally driving, just leave it in drive. Unless you're going to sit for a lengthy period of time, then you better just shut the whole thing off. Cars were not made for sitting idling. They just were not designed for that. And things will wear out, the transmission will overheat, but just stopping and going and driving isn't going to do any damage to it. You don't want to shift it into neutral. So ayan ang sabi po ni Sir Idol Scotty Kilmer. Kung mahabang oras ang ipaghihintay mo, halimbawa nasa traffic ka, kung mahabang panahon, halimbawa 10 to 15 minutes, sige, ilagay mo sa park at i-handbrake mo. Pero sabi din niya, kung hindi naman ganun katagal, ay doon ka lang sa drive, huwag mo pong ilalagay sa neutral. Nako, marami pong magrereklamo dito. Kasi doon po sa mga nakaraang vlogs ko tungkol dito sa drive neutral na yan, talaga namang allergic po sila dito sa aking mga vlogs. Pero sinabi rin po ni Sir Scotty Kilmer na kapag ginawa mo yung drive neutral, ang sabi po niya, it wore stop out. Because he kept going neutral drive, neutral drive, neutral drive, and it wore stuff out inside. Yan, it wore stop out. Inuulit ko lang po. So sabi po niya, masisira talaga ang inyong mga automatic transmission. Masayang-masaya po ako sa video na to. At dahil nga po subscriber ako, nito pong si Sir Idol Scotty Kilmer. So nakita ko kagad yung kanyang upload na ito. Kung maniniwala po kayo sa kanya, syempre parang naniwala na rin po kayo sa akin. One day ago lang po itong vlog niya na to. At dito nga po sinabi niya mga kapatid na ang ating mga automatic transmission, particularly yung sinabi rin po niya doon sa video na yun, yung mga CVT na yan, pati na rin po sabi niya naman po, pati ang mga sasakyan, no, na hindi po dapat ginagawa yung drive neutral na yan. Hindi daw po nakadesign yung mga sasakyan natin para gawin mo yung mga bagay na yun. Totoo naman automatic nga yan, ginagawa mong manual. Hindi pa po ba kayo maniniwala sa kanya? At sinabi rin po niya mga kapatid, katulad din nung sinabi ko doon sa mga vlogs ko, na kapag ka matagal na nakaminor or hindi mo dapat pagpahingahan ang iyong sasakyan na nandoon ka, nakapark ka or naka-neutral ka, hindi po dapat na naka-idling nagpapahinga ka sa inyong sasakyan. Sabi nga niya, patayin mo na lang yan. When you're just normally driving, just leave it and drive. Unless you're going to sit for a lengthy period of time, then you better just shut the whole thing off. Cars were not made for sitting idling. They just were not designed for that. And things will wear out, the transmission will overheat. Na kapag ka ganun ang ginawa mo, mag-o-overheat ang iyong automatic transmission. Sabi nga po niya, masisira at mawo-wore out ang iyong automatic transmission. So hindi siya advisable, hindi siya nakadesign ayon kay Sir Idol Scotty Kilmer na matagal siyang naka-idling at sabi nga po niya, sitting. Hindi ka pwedeng magpahinga doon. Gawin mong pahingahan ng sasakyan mo, masisira po talaga. So iyan po, doon sa mga vlogs ko nung nakaraan, sabi ko nga po sa inyo, kung gagawin mo yan, make sure na ang iyong automatic transmission fluid ay maganda. Hindi katulad ng mga nandito na mga ginagawa namin, durug na yung mga clutches, yung kanyang automatic transmission fluid, sunog na. Paano? Kung ganun ang gawin mo,
Sabi ni Sir Idol Scotty Kilmer, hindi daw po pwede yun na matagal kang nakaminor, nagpapahinga ka sa sasakyan mo, tapos ang iyo palang automatic transmission fluid ay talaga po na mga sunog na, nag-evaporate na, hindi na siya pakikinabangan as lubricants. Nako, masisira nga po talaga ang inyong automatic transmission. Sa dami po ng mga ginagawa namin dito sa Autoruns ng mga automatic transmission, karamihan po ngayon ng mga problema, lalong-lalo na itong mga modelo ng mga sasakyan, yung kanila pong mga TCM, mga solenoid at yung kanilang mga valve body. Yan po ang mga nagbibigayan na mas mabilis. Kasi po, yung mga linings nga nila meron po kaming nagawa, mangilan-ngilan din, okay pa yung mga linings, yung mga clutch linings. Pero ang nagkakaproblema, yung mismong housing ng clutch drum. Ang nagkakaproblema, yung mga o-ring. Ang nagkakaproblema, yung mga rubber seal. Pati na rin po itong mga solenoid. Nagkakaproblema po siya. Siguro, dahil doon sa matinding overheat nga po na nangyayari doon sa automatic transmission. Since maganda yung ATF na ginagamit, pero itong mga goma na to, itong mga solenoid na to, kapag ka ginawa mo yung attitude na drive, neutral, nako, talaga pong masisira ang inyong mga automatic transmission. May ginagawa po ako ngayon, itong Nissan Navara na dinala sa amin, kung nanonood man po yung may-ari po nito, Sir, wala pong problema ang iyong mga clutch linings. Ang nagka-problema po ay yung TCM, yung Transmission Control Module. So bakit po nagka-problema yon? Ayon sa findings po namin, di ba? Drive neutral, nalilito talaga Kasi po yung lever na yon, meron siyang mga switches dun sa loob ng lever. So lagay mo drive neutral, kahit na sabihin yung maliit na voltahe lang or signal yung dumadaan doon, papunta doon sa TCM mo, papunta doon sa valve body, nako, nagkakaroon din yan ng surge, nagkakaroon din yan ng power surge, or yung voltahe niyan, akyat baba din yan dahil bigla, tapos ilalagay mo na naman sa drive. Ganun po ang nangyayari. Yung TCM na yan, puro mga semiconductors at mga IC yan. So kung ganun ang manner mo ng pagmamaneho mo, nako, talagang masisira po ang iyong automatic transmission. Tulad nga po ng sinasabi ni Scotty Kilmer. Isang example na lang po, yung ilaw mo sa bahay mo, patay-sindi mo yan. Sa susunod, masisira yung ilaw. Or pwedeng ang magkakaroon ng problema yung switch. Kasi mechanical yan, may contact. Diba? Patay-sindi, on-off, on-off. So, ibasin nyo po yan sa inyong automatic transmission. Doon sa inyong mga solenoid valve. Doon sa inyong valve body. Doon sa computer. Doon sa lever switch. Kapag ginawa mo yan, drive neutral, engage, disengage, talaga pong masisira ang inyong automatic transmission. Kaya nga po nung araw yung mga party lights, no? Ang ginagamit diyan mano-mano pa. Nung araw siguro nung mga magulang pa natin, sa mga party, sa mga sayawan, ang ilaw nila doon pinapatay-sindi lang nilang ganoon 'Di ba? Para magkaroon ng konting sigla yung kanilang ginagawang pagsasaya. Pero nung nauso na nga po itong mga flashers, kasama na rin po yung ginagamit diyan sa mga signal lights natin. Pero yan ay may mechanical contact na mga relays, yung mga flasher relays po na yan. Tapos pumasok na rin po mga kapatid, itong mga semiconductors, yung mga triacs, yung mga SCR na yan, at kasama na rin po, nagpasukan na rin po itong mga integrated circuits. Pero mga kapatid, ito pong automatic transmission, yung transmission control module, nandoon yung electronics, pero yung mismong transmission, mechanical pa rin. Kaya kung ang gagawin mo, drive neutral, engage, disengage, yung inyong mga solenoid, sisirain mo po talaga yan. Mga kapatid, alam mo po ba, yung pag-i-start mo ng engine mo, yung cycle niyan, kung hanggang kailan tatagal yung starter mo, mga 100,000 cycles. Yung start off. So, sa buong panahon na nasa yung sasakyan mo, at kung yan ay madalas mong ginagamit, yung 100,000 cycles, sigurado masisira na yung starter mo. Diyan po sa automatic transmission mo. Gaano mo na ngayon karami ginagawa yung drive neutral? Sa isang araw, bilangin mo yan. Sa isang araw, ilang beses magwo-wore out yung iyong mga solenoid, yung iyong valve body, yung lever mo, yung lever switch doon, pati yung iyong mga IC doon sa iyong transmission control module. Kaya nga po mga kapatid, kung halimbawa ikaw ay bibili ng sasakyan, yung mga second hand na mga sasakyan, ano unang tinitignan mo? Ang titignan mo dyan ay yung milyahe or yung kilometro na kanyang tinakbo. So kapag ka nakabili ka ng bata pang sasakyan, pero ang kilometrahe na tinakbo niya ay 200,000 na, diba? 200,000 kilometers na tinakbo niya. Aba, baka tinaksi yan, baka pinanggrab yan.
Hindi po kasi pwedeng ganun eh. Kasi ang average talaga na konsumo, kung city driving ka lang or opisina bahay ka lang, araw-araw ginagamit mo, average po yan ay 12,000 kilometers a year. So kung 5 taon, ilan lang po yun? 60,000 kilometers. So yun lang po ang average mo sa loob ng 5 taon. Pero yung nabili mo, halimbawa, yun nga, tumakbo na ng 200,000 kilometro, 5 taon lang. Ang sasabihin mo doon, nako, medyo laspag na to. Kasi ang dami na ng tinakbo, ang layo na ng tinakbo. Yung mga bearing yan, ang dami ng ikot yan, pati yung makina mismo. Lahat yan, umiikot lahat yan, yung mga mechanicals na yan. Paano yung drive neutral? Kung ang dating may-ari po niyan ay ganun ang kanyang manner, hindi mo naman alam yon. Kaya nga yung iba, ang sabi po nila na nagko-comments po doon sa mga vlogs ko, yung sa akin, 10 years na, okay pa rin naman, drive neutral ako. Ay, hindi totoo yan kasi ako, yung mga ginagamit ko ilan na yung mga automatic transmission na ginamit ko? Hanggang ngayon, buo pa sila. Sabi po nila, 10 taon na, 12 years na. Mga kapatid, sabi ko nga po sa mga vlogs ko, hindi lang naman 12 years yan Kaya nga po, yung iba pagdating ng 5 years, yung mga mayayaman, binebenta na yung kanilang mga sasakyan dahil ayaw nilang abutan sila nung sira, nung problema. Yung iba naman, pag medyo may naramdaman na konting pagbabago sa kanyang range na natatakbo or dun sa shifting ng kanyang sasakyan, ibinebenta na yan. Nandiyan na yan sa mga buy and sell. Bihirang-bihira po talaga yung mga sasakyan na pinagtatagal nila ng 10 years, 15 years, 25 years sa kanila. Kasi nga po alam nila na puputok yung problema na yun. Ngayon, yung mga nagsasabi, hindi totoo yan. Ako, ang gamit ko, drive neutral, ganyan po ako magmaneho. Sabi na nga po ni Scotty Kilmer, batikang mekaniko, magaling, kaya nga siya mayroong sa 6.22 million subscribers sa buong mundo. At isa po ako doon sa subscriber po niya. So sabi po niya, hindi po tama yung manner na yon, yung drive neutral. At talaga pong iyan ay makakasira ng inyong automatic transmission. So mga kapatid, simple lang naman po yung ating sinasabi dito. Kung hindi nyo po matanggap yung sinasabi namin kaming mga mekaniko na hindi po tama yon dahil hindi nga po talaga siya nakadesign doon at sasabihin nyo pa po ano ba talaga ang gamit ng neutral? Bakit inilagay pa yan? Hindi po yan inilagay dyan. Yan po talaga yung base niya. Na kapag ang sasakyan mo ay hindi nakalagay sa drive or sa reverse, naka-neutral talaga yan or park. Sa park naman, ang pagkakaiba lang niya, doon po kasi ay nakalock yung sa parking foul. Pero sa neutral, wala pong locking yun. Kaya ngayon, pag nilagay mo sa neutral, pwedeng delikado nga yun kung halimbawa nagalaw yung preno, yung handbrake, kumalas yan, abante ka. Samantalang sa park, hindi nakalock yun. Pero ang sabi nga po ni Idol Scotty Kilmer, hindi po pwede na matagal na naka-idle ang iyong automatic transmission or CVT transmission kung hindi po ganun naka-design. Sinabi po niya yan, mag-overheat yan, mag-wear out po ang inyong automatic transmission. Kung makakabili ka ngayon ng sasakyan, kahit sabihin mo nga 12 years old na yung sasakyan, pero ang tinakbo niya ay around 50,000 kilometers lang. At maganda pa, walang mga issues, walang bangga, walang bulok. Pati yung kanyang langis, pag tinignan mo, naku, napakalinaw. At maganda yung kanyang mga suspension. Yun po yung jackpot na sinasabi natin. Pero kung makakabili ka naman na batang-bata pa yung sasakyan, may jerking naman, sliding yung clutch, or hindi siya makatakbo ng mabilis, wala siyang top speed, baka nga po sira na yung automatic transmission na yan. Sinabi nga po ni Idol Scotty Kilmer, sliding. I had a customer that did that, and what happened was the transmission started slipping and breaking because he kept going neutral drive, neutral drive, neutral drive. So yan po sinabi niya, kapag hindi mo iniwasan na gawin yung mga bagay na yan na inilalagay mo sa neutral, drive neutral, talagang makakasira po ng transmission. So doon po sa sinabi ni Sir Idol Scotty Kilmer, ang sabi po niya, it wore stop out. Masyadong mabilis si Idol Scotty Kilmer magsalita. Kaya po mga kapatid, kapag pinapanood ko po siya, talagang gumagamit ako ng subtitle para po talagang ma-pick up ko kagad kung ano yung mga sinasabi niya. Pero doon po sa it wore stop out, ibig sabihin po nun, to use something so much that it is damaged and cannot be used anymore. So sa Tagalog, sobrang paggamit na ikasisira ng isang bagay na hindi na pakikinabangan pa. So yun po pala yung meaning nung it wore its stop out. So ako na po yung nagbigay ng kahulugan doon. Sobrang paggamit na kapag po, yun nga po ay masisira at hindi mo na pakikinabangan pa. Yun yung sinasabi ni Sir Idol Scotty Kilmer. O mga kapatid, papayag ka ba
doon sa sinasabi ni Idol Scottie Kilmer na ikaw na mahilig mag-drive neutral, papayag ka po ba sa sinasabi niya? Yan din naman po yung sinasabi ko. So ako po ay nakahanap po ng kakampi, no, sa katauhan po ng isang pinakamagaling na vlogger, isang pinakamagaling na automotive mechanic. Mayroon po siyang 6.22 million subscribers sa buong mundo. Nako, palagay ko po mga kapatid, sana wag ka pong magagalit sa amin kung kayo po ay hindi payag, o okay lang naman yun. Peace pa rin po tayo. Kaya po, kung makakabili ka po pala ng isang sasakyan na sa tingin mo maayos-ayos pa yung kanyang itsura, at kapag in-start mo naman yung engine niya, maganda pa yung tunog ng kanyang makina. Pero nung ginamit mo na, sliding na siya at nagje-jerk na. Baka po ang gumamit nito, mga kapatid, ay yun nga po meron siyang habit na drive neutral. Kasi po, hindi mo naman mabibilang yun. Wala tayong palatandaan kung yung dating gumagamit ng sasakyan na yon ay ganun ang kanyang habit. Pero sinabi din po ni Idol Scottie Kilmer na yung pinagpapahingahan, yung sasakyan na naka-idle, nako, napakadelikado daw po nun. Sabi nga po niya, mag-overheat yun at it were stop out. Yun po yung sinabi niya. Kaya po mga kapatid, ako po nagpapasalamat ako at dahil sa ako po ay subscriber ni Idol Scottie Kilmer. So ito po yung kanyang vlog. One day pa lang po ito. Siguro kahapon nga lang po ito nung kanyang i-upload dito sa YouTube. At nakatulong po ng malaki lalo sa akin. Lalo pong nadagdagan yung aking kaalaman dito po sa mga sinasabi niya. Kasi doon po sa mga sinasabi ko sa vlog ko, talagang yun naman po ay yung experience po namin dito sa Autoruns, dito sa shop po namin. Kasi talaga naman po nagbubukas po kami ng mga transmission dito eh. Hindi naman po yung mga sinasabi ko ay base lang dito sa mga YouTube vlogs or base sa internet. Hindi po, talagang ipinapakita po namin sa inyo, nagbubukas kami ng transmission dito at kung paano po talaga nag-ooperate yung mga automatic transmission. Sama nyo na po yung CVT. Ang pagkakaiba lang naman po talaga ng CVT ay meron po siyang mga pulley na nagbabago-bago yung kanyang ratio. Sa automatic transmission naman, hiwa-hiwalay ng mga planetary gears, yung mga ratios niya. Kaya doon talagang shift. Sa CVT po kasi hindi, may dalawang pulley po doon na nagbabago-bago ng ratio. Yan. Kaya po nandoon ngayon yung kanyang low speed at high speed. Pero may mga clutches din po siya at meron din po siyang torque converter. So halos wala silang pagkakaiba pagdating sa bagay na yun. Dapat nga po ang aking vlog po ngayon ay tungkol po doon sa aming mga experience ng mga jeepney drivers nung araw, kung ano ang gagawin mo kapag po umuulan, bumabagyo ng malakas at ikaw ay abutan ng mga panahon na yon, ano ang gagawin mo. So yun po ang gagawin natin bukas na vlog. Pero ngayon po, ito muna po ang ibibigay ko po sa inyo. Thank you very much, Mr. Scottie Kilmer. I believe so much sa lahat ng mga sinasabi mo kung naiintindihan mo po ako. So thank you very much. Ang galing-galing mo. At tulad ng sinabi mo, huwag ilalagay sa neutral ang inyong mga automatic transmission. Ilagay mo yan sa park. Wala po siyang sinabi doon na kahit na sandali lang ha. Wala po siyang sinabi doon sa video. Ang sabi niya, kung maghihintay ka ng 10 to 15 minutes at may dumadaan na train at hinihintay mo yon, sige, ilagay mo sa park. Sabi niya, huwag mo ilagay sa neutral. Wala siyang sinabing, okay, ilagay mo sa neutral. Wala eh. Huwag mong ilagay sa neutral, ilagay mo sa park. Or, doon ka lang sa drive, kung maiiksing panahon lamang yan, nasa traffic ka, ilagay mo lang sa drive. Doon daw po siya nakadesign. Mga kapatid, magandang gabi po. Happy birthday, Randy Jr. Kasi kagabi nakasando lang siya at nakashort. So ngayon po, mga kapatid, ay nandito na siya, nakabihis na siya kasi meron siyang someone special kanina. Yan. Pam, kumusta ka? Ayan, mga kapatid, good night po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autoruns. Pam!